Pagbati po ng isang mapagpala at bagong taon sa bawat isa sa atin dito at magandang umaga rin. Purihin nga po ang Diyos na nagsisimula tayo sa panibagong taon pagkatapos ng isang mapaghamong taon ng 2025. Marami tayo ngayon at sa karamihang ito, wala naman ako nakikitang may benda o may bandage. Ibig sabihin, walang naputukan sa atin. Salamat sa Diyos sa pag-iingat. At tunay na mapalad tayo, isang pagpapala pag meron tayong bagong taon. At bago kong makalimutan, salamat at nandito ang karamihan sa ating mga kapatid, kung hindi man lahat. At malaking pagpapala din na makita ang ating mga bisita. May nakikita akong mga bagong mukha. At masarap talagang pasimulan ng taon. Kung may nakikita rin tayo mga bagong mukha sa ating iglesia, hindi ko kita yun nasa Facebook, salamat at kayo ay tumutunghay sa amin. Pero tunay na salamat sa Panginoon na meron tayong araw ng panambahan. At gaya nga ng sabi ko, maganda na meron tayong pinasisimulang taon. Normally, pag ang nagsisimula ang New Year, ang marami sa nangingibabaw sa maraming isipan ay sana mas maganda ang taong to, lalo na kung yung nakaraan ay puno ng hamon. Tayo ay may nasisilayan na panibagong pag-asa mula sa ating Diyos. Every time the New Year starts, ito ay sinyales sa patotoo ng katapatan ng ating Diyos, ang bagong pag-asa. Kung ano man ang mga hinding nagawa nung mga nakaraang taon, especially from our side, ay malimit, nagsusumikap ang isang tao how he can make himself or herself better. Hindi niya sinasabi na yun ay dahil lamang sa sarili nating kakayanan. Sa mga mananampalataya, alam natin na tayo ay natutustasan lamang, itinawid doon sa nakaraang taon dahil lamang sa kayamanan ng biyaya ng Diyos. At hindi yan, pagpatungkol dyan, kung isang mananampalataya, hindi lamang ang sarili mo ang iyong iniisip. Iniisip mo rin ang buong iglesia. Kaya napakahalaga ng patotoo ng isang mananampalataya at higit sa lahat, napakahalaga ng patotoo ng buong iglesia dahil siya ay kabahagi noon at kung ano man ang imahe, anong ginagawa ng Diyos sa isang iglesia, ay hindi maisasantabi ng isang mananampalataya na hindi siya kasama doon. Ngunit nakakalungkot, may nakita akong balita, hindi ko alam kung bago yun or what sa YouTube, isang mega church, hindi ako magbabanggit ng pangalan, they used to have really more than 20,000 attendees, but finally marami ang naliwanagan na yung mensaheng pinapangaral doon ay tunay na hindi ayon sa salita ng Diyos. And the attendees waned down to almost half in reduction. So pinapakita lang kung gaano kahalaga ginagamit ng Diyos ang iglesia. Tayo ay hindi tayo mega church by any means, pero nakita natin kung paano kinakasihan ng Diyos ang ating iglesia. Marami ay hindi nangangaral, hindi tapat na nangangaral ng salita ng ebanghelyo. Marami ay puro kaaliwan or entertainment, ngunit salamat sa Diyos para sa ating iglesia. At gaya nga ng marami natin narinig, nakita natin yan sa maraming sulat ni Apostol Pablo sa kanyang mensahe sa mga maraming iglesia. Napakarami sa kanyang katuruan ang kahalagahan, especially ng pananalangin. If you're reading the epistles of Paul, it is always predominated by the posture of prayer. At yan nga ang nais nating tunghayan ngayong umaga bilang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo, nawa tayo ay kilalanin sa pinakaunang diwa at unang postura ng pananalangin. At dahil dyan, samahan niyo po ako sa aklat po ng Philippians. Babasahin po natin ang talata, ang chapter 1, verses 3 to 11. Bagamat ang pinaka-focus natin ay ang 3 to 6, but we shall be covering the whole paragraph or clause 3 to 11. Philippians chapter 1, verses 3 to 11. Ipagpauminin niyo po, nabuksan ko yung English. Sorry.
Nasanay ako sa English. Punta lang po ako sandali sa Tagalog. Okay. Okay, ito pang sinasabi. Verses 3 to 11. Sorry talagang meron pa akong New Year hangover, Bruce. Dami kasing Bible app dito sa aking Dali lang nga. Yun, okay. Okay. Oh. Dali lang po. Dali lang po pagpasensya niyo po. Yun, okay, ito. Naka-highlight na nga pala ito. Pilipos, Kabanata 1, talata 3 hanggang 11. Ito pong sinasabi, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing ako'y naaalala na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, at kayo'y maging tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos na mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Ito po ang hiningahan at mapagpalang salita ng ating Panginoon. Alam natin na ang sulat ni Apostol Pablo ay isa sa mga tinuturing na pinakamaganda niyang sulat. Marami siyang sinulat sa mga iba't ibang iglesia. Ito ay punong-puno ng pasasalamat dahil sa kanilang pakikiisa o sa partnership sa apostle. No? Hindi madali para kay Apostol Pablo na siya ay mangaral ng Ebanghelyo, pero dito sa aklat ng Pilipos, nakita kung gaano naging faithful ang iglesyang ito. At bukod dito, hindi lang pagiging partner by way of proclaiming the gospel, sila rin ay nagpadala ng napakaraming tulong para sa apostol. At dahil nga dito, ito ay nagbigay ng masidhing kagalakan sa kanya, kaya pinangunahan niya ang kanyang sulat ng pasasalamat na nagbubudsod sa panalangin. Ito ang gusto nating dapat matutunan, mga kapatid. Kalimitan, nun sa aking bukana, hinahangad natin magandang buhay, masarap na pakiramdam. Walang masama sa mga yan. Ngunit kung tayo ay totoong iglesia ni Kristo, iglesia ng Panginoong Hesus, ay mas nakakilala dapat tayo sa postura ng panalangin. Bakit? Kung paano tayo itinawid ng Diyos noong nakaraang taon, ay siya rin ang Diyos na magtatawid sa atin sa panibagong taon ng 2026. Kaya ito ang mensahe na nais kong ihatid sa inyo ngayong umaga. Ang tapat na iglesia ni Hesukristo ay nakikilala sa postura ng pasasalamat na ipinapahayag sa pananalangin na may kagalakan. A faithful church of Jesus Christ is characterized by a posture of gratitude expressed in prayer with joy. Muli, ang tapat na iglesia ni Hesukristo ay nakikilala sa postura ng pasasalamat na ipinapahayag sa pananalangin na may kagalakan. Yan ang napakalinaw na binasa natin, tingnan natin, sabi ko, focus ko, verses 3 to 6, those verses themselves ay captured itong very simple thought na to, yet very rich. Muli,
Sinabi ko nga, marami sa karamihan ng sulat ni Apostol Pablo ay pinangungunahan ng salutation, ng pagpapakilala at pasasalamat. Ngunit meron din sa kanyang sulat na hindi nagsisimula dito. Siya ay nagsasalita dito hindi para lamang sa kanyang sarili. Kaya nga sabi niya, I give thanks, I praise the Lord with thanksgiving. Ngunit hindi nangangahulugan na ito ay para sa mga namamahayag lamang. Sinabi ko nga kanina, kailangan nagsisimula sa atin na may postura ng pananalangin, ngunit mahalaga na ang buong iglesia ay ganito rin ang diwa. Ito ay dapat reflection ng tunay na iglesia ni Jesus dahil ang bawat isa ay kabahagi ng iglesyang ito. Nais ng apostol na iset ng tama or he wants to set the tone sa mga taga-Pilipos na makilala sila sa pangunguna ng pasasalamat na kanilang ipinapahayag sa pamamagitan ng pananalangin. At dito nga, as rich as this passage that we can learn, may dalawang bagay na nais kong hanguin ngayong umaga. Una, ang pananalangin na may kagalakan ay likas na lumalabas sa isang iglesia bunga ng pasasalamat. Prayer with joy naturally arises in a church out of gratitude. Again, ang pananalangin ay likas na lumalabas sa isang iglesia bunga ng pasasalamat. At ang pangalawa, ganap ang kagalakan dahil sa kasiguruhan ng pagkukumpleto ni Jesus. There is fullness of joy because of the assurance of completion by Christ. Again, ganap ang kagalakan dahil sa kasiguruhan ng pagkumpleto ni Kristo. So yan, ang napakalinaw, simpleng diwa, ngunit napakayaman. Ang pananalangin na may kagalakan ay likas na lumalabas sa isang iglesia. Bakit? Dahil ito ay bunga ng pasasalamat. Ito nga ang halimbawang pinakita kaagad ng apostol na ang pananalangin ay nangyayari o ginagawa ng isang tao kapag siya ay may hihilingin sa Diyos. Napaka-typical niyan sa ating mga tao. Kahit sa Kristiyano, what brings us to the posture of prayer? Normally, we need something. May kailangan tayo. Di ba? Yan ang nagtutulak sa isang tao. Pag siya ay nasa kagipitan o may pangangailangan, doon lamang siya nananalangin. Ngunit hindi ito ang pinakita ni Pablo. Pinakita niya ang halimbawa na malinaw na ang dapat pangunahing diwa natin ay ang postura ng pasasalamat. Hindi yung hiling kaagad. Bakit? Alam na natin, ibinigay na ng Diyos. Matthew 6:33, nung inuna natin ang kanyang kaharian, everything was already added to all of us. Kaya dapat ito, and si Pablo, nung maranasan niya, yung tulong, yung partnership na ginawa ng iglesia ng Pilipos, ay yung kaagad ang kagalakan. Hindi niya maitago. At kaya nakita natin ang ganyang kasigasigan na pangunahan niya palagi sa pasalamat. I mentioned a while ago na karamihan sa kanyang sulat, ayun lagi ang kanyang bukana. But there are those, of course, there are a few instances na hindi yon, lalo na kung may mga challenges ang iglesia. Ito ay napakahalaga sa kanya dahil kahit sa gitna, remember when Paul, according to the Bible scholars, sa totoo lang, maraming contention kung kailan niya sinulat ito. But the predominant thought is this was written nung time na siya ay nakapiit sa Roma. So meaning, for an apostle na magpahayag ng pasasalamat sa gitna ng kanyang pagkapiit, ay ano ang nagbunga nun? Biyaya. Ikaw ba pag nakakulong ka or sabi natin na aksidente ka, ang unang buka na kagad ng bibig mo ay salamat, Panginoon? No. Definitely not, especially the world. Pero dito kitang-kita natin ang puso ng apostol. So, ang tinuturo nito sa atin ay ang pagpapatuloy ng iglesia sa ebanghelyo ay nagbubunsod ng masidhing pasasalamat at kagalakan na nauuwi sa pananalangin. The church progress of the gospel inspires deep gratitude and joy that leads to prayer.
ang pagpapatuloy ng iglesia sa ebanghelyo ay nagbubunsod ng masidhing pasasalamat at kagalakan na nauuwi sa pananalangin. Yan kasi yung naranasan ni Pablo eh. Alam natin ang nangyari sa kanya, di ba? Given the task to preach the gospel, suffered many things, but ano ang nakita niya sa Pilipos? Nakipag-partner sa kanila. No? Yun ang napakalaking kagalakan kay Pablo. His task is being fulfilled dahil nakita niya, uy, may katuwang ako. Ngunit hindi lamang yun. Pinapadalhan pa siya ng mga support, especially by way of financial support. Napakaganda niyan. Ano? At kaya kay Pablo, having received na ganong klaseng suporta, ay napakalaking pagpapala. Sa gitna na pinagdadaanan ng Philippians, just to give you an idea ng background ng location ng Philippians, nasa gitna sila ng mga mapanghamong lugar. Sa kaliwa nila ay ang Roma, very powerful nation or empire. At sa kabila, yung mga eastern provinces ay karamihan din doon, mga pagan religions. So it's just like how we are situated. Marami ang nakapaligid sa kanila ng mga hindi mananampalataya. And according to scholars, ang miyembro ng kanilang iglesia ay mga hentil. Many of the Roman soldier retirees ay ginawang haven ang Philippians. So kung ang background ng mga yon ay militar, you can imagine the influence that they can have in the church of Philippi. But yet, nagpatuloy ang mga taga-Pilipos na maging tapat sa kanilang pagpahayag ng ebanghelyo. At yan napakaganda para kay Pablo. Kung ikaw na isang manggagawa ng Diyos, at kung titignan mo yung ibang iglesia, halimbawa lang, kung meron tayong kapatid na iglesia, sabihin natin sa Afghanistan, halimbawa lang, hirap na hirap yung iglesia nyon. Yet, if they are able to send us a support, what feeling would you have? What mindset that you would have? You would really be grateful. Yan ang nangyayari kay Pablo. Nakita niya kung gaano katapat ang iglesyang yon. But more so, in the proclamation of the gospel. Yun ang kanyang pinanghahawakan. Hindi lang yung support ang natanggap niya. For him, di ba, yung classic niya, Philippians 4, 1 and 2. 20 to 21. 20 to 21. For me to live is Christ and to die is gain. So that desire of his is being reflected dito sa mga ginagawa ng mga taga-Pilipos. Ganito dapat ang nakikita ng ating iglesia. Napakapalad natin mga kapatid na masilayan natin ang matapat ang ginagawa ng Diyos sa ating iglesia for the past 44 years. Hindi maikling panahon ng 44 na taon na tayo ay masustentuhan. Nakakapagpatuloy tayo sa pangangaral ng ebanghelyo. Hindi tayo kailanman magiging perpekto, ngunit malinaw ang kalayaan natin na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At gaya ng iglesia sa Pilipos, nakakapagpaabot tayo ng tulong sa iba't ibang iglesia o sa mga nangangailangan. Tunay na ito ay napakalaking pagpapala sa atin dahil naranasan natin ang paggalaw ng Diyos. Yan ang magandang diwa na naisipamanhikan ni Pablo. Ngunit hindi rin may kakaila, mga kapatid, na hindi madaling manalangin. Yan ang katotohanan. Diba? Ganyan ang karanasan ng marami sa atin. Kalimitan ay mas may nangingibabaw ang mga alalahanin natin sa mundo. Yan ang pumipigil sa ating malaya at masipag na pananalangin. Kung magtatanong kayo sa bawat isa sa atin, you don't need to be a pastor, an elder, but ask anyone. Try to make a random A faithful believer definitely ay hindi magsisinungaling. Ang isang tanongin nyo, nakakapanalangin ka ba araw-araw? And I can assure you will never reach 100% or majority will answer negatively. Yan ang spiritual
temperature ng maraming iglesia. Kaya dito pa lang sa sinasabi ni Pablo ay ina-address niya ang ganyang problema. Ayon sa mga survey, naalala ko, binanggit ko na dati sa Pew Research, but I took different references. Doon sa The Christian Century website, sinasabi doon, these are Christians, American Christians, dahil I don't think Philippines ay merong malinaw na survey. Sinasabi doon, yung oras ng pananalangin, malimit ay umaga. Sabi nga doon, sa mga Amerikano, 50% ay nananalangin during morning. Christians to hindi ito yung buong Amerika. Christians lamang ito. Ngunit, 61% pray in their cars. So, ibig sabihin, kung kailan paalis na, Lord, ingatan niyo ako. Meaning, very nominal prayer. Naisip na lang, pero wala talagang pangunguna ng panalangin. Ito, karagdagan pa sa Crossway Survey. Sinasabi, ito, yung prayer during morning, ito naman, yung classification ng generation. Baby boomers. Pag sinabing baby boomers, yun yung pinanganak ng hanggang 1964. 62% ay nananalangin during morning. Ang Generation X, doon ako kasama, 60%, Gen Y, or I think these are morely of the millennials, 51%, and the Gen Z, 40%. So, pababa ng pababa. And then, ayon din sa survey, prayer for 10 minutes, 30 minutes, and 1 hour. And alam niyo na ang trend. Pag sinabing 1 hour, mas kukunti yun. But punta lang tayo sa 10 minutes. Sinasabi doon, ang baby boomers, 48%, Gen X, 39%, Millennials, 33%, and Gen Z, 28%. So, anong pinapakita nito, mga kapatid? Yun na lang ang halaga ng pananalangin. Nakakalungkot. And we are talking about professing Christians here. So, if you put this in the context of the whole population, parang speck lang yan ng gabok sa lawak ng tao. Ito ang malungkot na trahedya, mga kapatid, sa maraming professing Christians, nananamlay sa pananalangin at lumalabas na ito ay pabigat o sagabal sa kanilang mga gawain sa pagharap ng buong araw. Yan ang nangyayari sa maraming iglesia ngayon, sa mga maraming mananampalataya. At hindi yan ang nakita natin doon sa binasa natin sa sulat ni Apostol Pablo. Gaya ng sinabi ko, puno ng katuruan at paalala ang apostol sa kanyang maraming sulat sa mga Kristiyano at binigyang halaga ang pananalangin. Dapat tayong mga ligtas na ay pinangungunahan ng postura ng pananalangin. Bilang pasasalamat sa ating mabuting Diyos sa kanyang pagtutustos. Sabi nga sa awit, o sa Psalm 116 verses 1 to 2, edong sinabi doon, minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin. Kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako ay nabubuhay. Napakaganda, mga kapatid, Nakapagsimula muli sa panibagong taon ng 2026, tinustusan ka na ng Diyos noong nakaraang 365 days. Iningatan, inalagaan, tinustusan, at kanyang itinawid. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin? Sabi nga ni E.M. Bounds, ilan sa inyo kilala si E.M. Bounds, who has many books about prayer. He is well acknowledged when it comes to the teachings of prayer. Sabi niya doon sa Power Through Prayer, gratitude is an inward emotion of the soul, involuntary rising therein. It is secret, silent, passive,
and not showing till it is expressed through praise and thanksgiving. Napakaganda mga kapatid, ano? Hindi mo maitatago ang pagpapasalamat sa Diyos at tuturuan ka niyan na manalangin. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kapatid, ay pagsumikapan mong manalangin araw-araw bilang napakahalagang bahagi ng iyong pagsamba at pasasalamat sa Diyos. Strive to engage in daily prayer as an indispensable part of your worship and thanksgiving to God. Again, pagsumikapan mong araw-araw, pagsumikapan mong manalangin araw-araw bilang napakahalagang bahagi ng iyong pagsamba at pasasalamat sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, isang pribileyo na tinatagpo at dinidinig tayo ng Diyos tuwing tayo ay nakikipagniig o dumudulog sa Kanya. Hindi lahat ay may ganyang pagkakataon o oportunidad. Kaya mo bang isipin o tanggapin na wala ang presensya ng Diyos sa iyo? Pamarisan natin ang halimbawa ni Apostol Pablo na sa gitna ng pinagdadaanan niya ay nakuha niyang manalangit dahil may pasasalamat. Gayunpaman, pansinin natin ang idinigtong niya ng mga talata, especially dun sa verse 6. Binanggit ko kanina na hindi madali ang panalangin. Totoo yan. Madali siya, pero bakit napakahirap? Bagamat nandun ang kagalakan ni Pablo na ipanalangin ng mga taga-Pilipos dahil sa kanyang masidhing pasasalamat at kagalakan, daman niya ang matinding hamon sa mga to, lalo na dumadaan ang iglesia sa pag-uusig o kanyang karanasan. Binanggit ko their location, the external environment, pero hindi kaila na meron din silang mga external strife. Internal, makikita niyan sa chapter 4, yung alitan between two women who according to scholars are of good position or they're very key members of the church. May alitan. So, ibig sabihin, the internal strife also happens in their church. Yet, they persevered. Nagpatuloy sila. At dyan tayo pupunta sa ikalawang katuruan. Ganap ang kagalakan. Bakit? Dahil sa kasiguruhan ng pagkukumpleto ni Kristo. Yan ang malinaw sa sinabi sa verse 6. There is fullness of joy because of the assurance of completion of Christ. Ganap ang kagalakan dahil sa kasiguruhan ng pagkukumpleto ni Kristo. Nabanggit ko na nga kung bakit. Dahil of their background, both the external, because of their strategic location, it may be, but the strength of the external forces ay hindi ganun kadali sa Pilipos. At pinapalala pa yan ng mga alitan sa loob ng iglesia. Kaya doon sa sinabi ni Pablo, doon sa verse 7, kung saan ang iglesia ay naging matapat at katuwang sa pagsulong ng ebanghelyo sa pagdidepensa at pagpapatotoo nito, maging sa pagsuporta sa kanya kahit siya ay nakakulong. Ganun na lamang na he was assured when he mentioned verse 6 na dahil sa mga ginagawang ito ng mga taga-Pilipos, Christ is already there. Sinimulan na ng Panginoon because nakikita niya sa kanyang buhay. Sa dami niya pinagdaanan, pero anong pangako ng Panginoon? That He will be at the end of age. When He gave the instructions to Paul, di ba nung tinawag siya on the road to Damascus and to go to Rome, that he will go before Caesar, anong sinabi? Kahit sa salita mo ay ibibigay ko sa iyo. Ganun na lamang ang kumpiyansa ng apostol. Bilang itinalaga na mag-ebanghelyo sa mga hentil, nakita at naranasan niya ang katiyakan ng pamumunga ng ministeryo dahil yon ang pinangako ng Diyos sa kanya. Yun ang nagbubunsod sa kanya ng kagalakan, mga kapatid. Diba? Sinabi ni Santiago, count it all joy when you experience various trials.
Napakahirap mga kapatid. So, tinuturo sa atin ito ay ang kagalakan ng mananampalataya ng iglesia sa pagsulong ng ebanghelyo ay nagiging lubos dahil sa siguradong pagtutustos at pagtatapos ni Kristo. That is a very key message, brethren. No? It is not simply sustaining you until this point, but He will bring it to completion. Yun ang sinabi sa talata 6. No? Siya ang magkukumpleto. Kung sino nagsimula, siya ang tatapos. The joy of the believer and the church in advancing the gospel becomes ultimate because of Christ who sustains and who will finish the work. Again, ang kagalakan ng mananampalataya at ng iglesia sa pagsulong ng ebanghelyo ay nagiging lubos dahil sa siguradong pagtutustos at pagtatapos ni Kristo. Hindi ito ibig sabihin na wala na tayong anxiety, wala na tayong fear, wala nang pag-aatubili. Yan ang si Pablo, inaamin niya, meron din siyang takot. Ngunit malinaw na meron siyang joy. Dahil nakita niya yon sa mga taga-Pilipos. Ang salitang joy, mga kapatid, kung babasahin niyo ang buong aklat o buong sulat, it was used 16 times. Meaning, it's very pervasive. Whether the word joy or rejoice, ganoon na lamang ang puso ng apostol. Ngunit, pag sinabing joy, hindi ito katulad na normal na pag-aakala ng karaniwang tao na ito ay kasayahan or happiness. Hindi ito kagandahan lamang ng pakiramdam o ng sentimiento. Ang kagalakan para kay Pablo ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos bilang lunas sa pag-aatubili. That's for Paul. Joy for him is by having peace that he receives being the medicine for his anxiety. Yan nga yung sinabi niya, no? Sinabi ko, joy has been used 16 times in the letter. At sinabi niya mismo dun sa Philippians 4 verses 4-7, basahin ko, maganda ito. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan, ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat at ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat na inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Rejoice. Yun sinasabi niya, and always rejoice. So malinaw, sa binasa natin, sa sinabi ni Pablo, ang kagalakan na natatatamo lamang ng isang mananampalataya kung meron siyang kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Ito ang nagpapanatag sa puso ng apostol at maging sa atin. Dahil napaka-normal sa ating mga kaisipan na mabagabag dahil sa samot-saring karanasan ng problema, pagsubok, o kasalanan man. Ganito dapat ang nananalitay sa atin, mga kapatid. Ngunit ano ang nangyayari? Mas nangingibabaw ang takot. Mas pinapahalagan pa natin kung ano ang sasabihin sa atin ng mga nasa paligid natin. Ng ating boss, ng ating teacher, ng ating mga kaibigan, at kung sino-sino pa. Mas concerned tayo na gumanda ang Pilipinas. Hindi ito masama, mga kapatid. Mas concerned tayo na ma-solve yung Ukraine-Russian war, the Gaza war, everything. They're good, brethren. Ngunit ano nangyayari?
napapunta sa huli, si Kristo ang Diyos na dapat nating unahin. Kaya ang nagiging bunga nito sa atin, takot, pag-aalala, kasalanan. Dahil sa tingin natin, wala na tayong pag-asa o kapangyarihan na inaasahan. At bakit? Ang tao ay patuloy na nilalagay sa kanyang sarili ang mga kamay. Ang kakayanan na malutas ang mga suliranin na to. Pero hindi yan ang sulat ni Pablo. He acknowledged Christ, the unseen Christ. Kasi tayo malimit, tumitingin lang tayo sa nakikita ng ating mga. Many of us think Christ is so small. That this DPWH fiasco is bigger than us. That these crook politicians will control our lives. But never. Pamilyar tayo sa mga barko, di ba? Mga bangka. We have heard many examples about boats being controlled by a very simple instrument or tool, the rudder, sa Tagalog, timon. Mula sa maliit na bangka hanggang sa mga aircraft carriers, they use rudders. At yun ang nagtuturo ng direksyon saan pupunta ang mga dambuhalang mga barko na ito. Tinignan ko sa Google, one aircraft carrier, the Nimitz, laki pala nung timon na yon ay 29 feet ang taas at by 20 feet ang laki. Pero may isang captain na nagko-control nun, which is unseen. Pag nakita mo yung aircraft carrier, you will, wow, ganda. But you will never see the captain. Yan ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid. No? May Diyos na siyang umahawak ng timon at direksyon ng ating buhay. Sa simula pa lamang hanggang sa huling hantungan, siya ang may kontrol at hawak ng sigurado nating patutunguhan. Kaya malinaw, mga kapatid, iyan ang sinasabi ni Pablo. No? Panalangin kayo. Salamat sa ginagawa nyo. Pero masusustentuhan kayo ng panalangin. Dahil may Kristo na tatapos. Kaya nais ko kayong hamunin, mga kapatid. Simpleng hamon. Nawa ito ay seryosohin natin. Panariwain mo ang katotohanan. Noong una mong nakilala si Jesucristo, na siyang nagsimula, ay siya ring tatapos sa iyong ganap na kaligtasan. I've heard many brethren say, I'm a failure. I cannot be a good testimony for Christ. Nakakalimutan nila nung bago silang naging Kristiyano. As Christ all along. Again, panariwain mo ang katotohanan nung una mong nakilala si Jesucristo, na siyang nagsimula ay siya ring tatapos sa iyong ganap na kaligtasan. Refresh the truth that you receive, that Jesus who started your salvation is the same Christ who will finish it till the end. Ito dapat ang ating patotoo, mga kapatid. Ito dapat ang ating witness, mga kapatid, sa iglesia. Ito dapat ang panimula ng ating taon, na bilang isang Kristiyano ay nakikilala hindi sa mga alitan, kundi sa kaisahan at iglesyang nagpapasalamat na ipinahahayag sa pamamagitan ng pananalangin dahil sa hindi mapigil na kagalakan dahil may Diyos na maaasahan. Ganda na mensahe ni Pablo. No? At the onset of the letter, it's very encouraging kagad. Sana seryosohin natin, mga kapatid. No? Maging hindi lang to New Year's resolution. If possible, make it your personal covenant or vow before God this 2026. The world will not get any better, I tell you. Because we live in a sinful and hostile world against God. But we have Christ.
At ito rin ang hamon natin. Kung hindi lang itong hamon sa mga kapatiran, hamon din ito sa mga nandito. 2026 na, ilang taon na kayo nakakarinig ng Ebanghelyo. Uuwi kayo sa inyong bahay. Wala pa rin kayong Kristo. At matutunghayan nyo ay ang mga hamon, ang mga takot. Ngunit, maging paanyaya sa inyo si Kristo. Ang linaw ng kanyang ebanghelyo. Sabi nga ni Jonathan Edwards, kilala natin siya, no? Though he did not live that long, he lived only about 55 years, more or less. Short in comparison to many other great theologians. But alam natin, he was very instrumental in his ministry. And this is what he said in one of his sermons, ano? Basahin ko na lang sa wikang Ingles, haba pag tinagalog eh. If some Christians that have been complaining of their ministers had said and acted less before men and had applied themselves with all their might to cry to God for their ministers, had, as it were, risen and stormed heaven with their humble, fervent, and incessant prayers for them, they would have been much more in the way of success. Gusto lang sabihin ni Edwards dito ay hindi lang para sa mga minister. It highlights the character of many Christians. They look at the bad but never indulge in prayer. Sabi nga niya, kung nanalangin lang kayo mga mananampalataya, ay maaring nayuyugyug niyo yung langit para dinggin at mas lalong pagbungahay ng Ebanghelyo. At yun ang nakita natin sa sulat ni Apostol Pablo. Hinahamon niya ang Pilipos na manalangin magpatuloy dahil sila ay kabahagi ng Ebanghelyo. Ang ating iglesia mamayang hapon ay magsisimula at dudulog sa pananalangin bilang panimula ng taon. Hindi natin batid kung ano ipararanas sa atin ng Diyos ngayong panibagong taon ng 2026. Ngunit gaya ni Pablo na lubusang nagtiwala sa Diyos, ipinamalas niya ito sa tuwinang pananalangin na may kagalakan. Uulitin ko, nawa itong ating maging saloobin at gawain sa buong taon ng 2026. Dahil tayo ay tunay na may katiyakan sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. At yan nga po ang tema ng ating aawiting response hymn ngayong umaga. Alam natin, ang himnong ito ay kinatha ni Fanny Crosby. Ngunit hayaan niyo akong basahin yung ilang mga sinabi rito sa stanza 2 and 3. Lubos-lubos ang kagalakan, may pangitaing nakikita. Stanza 3, pagpapasakop na lubusan kay Kristo ay may kasiyahan. Nagtitiwala, nag-aabang, puspos ng kanyang kabutihan. At ito ay hinighlight niya doon sa kanyang chorus, ang salaysay ko'y aking awit, Panginoon ko'y pinupuri, sa salaysay ko't aking awit, walang humpay siyang pinupuri. Malinaw, nandun ang assurance, nandun ang pagtutustos, pagsama ng Diyos, ang pagpupuri na ating pinapahayag sa pamagitan ng panambahan at ng pananalangin. Tayo po ay magsitayo mga kapatid at purihin at magpasalamat sa ating Diyos sa himnong at awitan ng himnong itong o pinagpalang katiyakan. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at mabuti at papagpalang amang nasa langit, maraming salamat po muli, Panginoon, sa paalala ng inyong napakaganda at napakadakilang salita. Malinaw kung paano nyo pinapaalalahanan ang iglesia sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na aming binasa. Nakita namin kung paano nyo ginamit siya, Panginoon, ang bigyan ng pusong tunay na gagalak
dahil ang naisin at ang layunin ay maipakalat ang inyong salita ng pagliligtas na nakita niya sa iglesia ng mga Pilipos, iglesyang napapaligiran na maraming hamon, iglesyang binabagabag na maraming mga alitan sa loob nila. Ngunit malinaw sa apostol na ikaw na nagsimula ay siya rin magtatapos sa ministeryo na ipinagkatiwala mo sa iglesia. At yan ang nakikita namin, Panginoon, sa aming iglesia. Kami ay niloob niyong muling matunghayan ang inyong salita ngayong pagbubukas ng bagong taon bilang paalala sa aming paglakad sa mundong ito. Nakita namin kung paano niyo kami iningatan sa nagdaang mahabang panahon ng 44 years. At alam namin na mga sariwang pagpapala ay aming tatamasahin dahil nandoon ang katotohanan na kasama namin ang Panginoong Hesus. Yan ang nakita namin, Panginoon. Ngunit batid nyo rin, Panginoon, ang hamon sa bawat isa. Bawat mananampalataya na ang pananalangin ay hindi may kakaila na nakakaligtaan. Ito ay nagiging panakipbutas na lamang or last resort, especially kung dumadaan lamang sa mga hamon. Ngunit panghawakan namin ang magandang mensahe ni Apostol Pablo na sa bukana pa lamang ng kanyang sulat, ipinapaalanan kami na ngayong pagsimula ng bagong taon ay magkaroon kami ng pusong nagpapasalamat, may kagalakan dahil kasama namin ang Panginoong Hesukristo. Nawa ay hamunin kami nito, aming Diyos, na seryosohin ang kahalagahan ng pakikipagniig at pagdulog sa inyo sa aming mga pribadong mga oras, na maging tanglaw namin pagsumikapan namin na pakainin, mapakain ang inyong salita at magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin upang kami ay maging magandang patotoo sa mundo. Hindi namin alam ang mangyayari sa panibagong taon na to, ngunit umaasa kami sa inyong katapatan ng aming Diyos. Nawa ang bawat mananampalataya ay tunay na magkaroon ng posturang ito, hindi lamang ng diwa, kundi pagsasabuhay, at yan ay pasimulan ng pananalangin ang bawat araw. At nawa ito ay maging malinaw din sa mga kasama namin dito sa aming panambahan, ang mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus. Maaring sila ay nananalangin, ngunit kung sila ay walang Kristo, ay hindi niyo didinggin ang kanilang mga panalangin. Naway makita nila ang napakayamang pribileyo ng alok ng kaligtasan sa dakilang tagapagligtas, at sila rin ay dalawin ng inyong biyaya upang sila ay maging kabahagi rin ng iglesyang nananalangin. Maraming salamat po, aming Panginoon, naway napuri ka namin ngayon sa aming panambahan ngayong umaga. Patuloy niyo kaming samahan sa mga iba pang mga gagawin namin sa araw na ito, at ang lahat ay mauwi sa kapurihan ng inyong kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya na nawa ang kaluwalhatian sa iglesia kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.